Manny Pacquiao, Nonito Donaire, mga ilang sikat na boksingero sa Pilipinas na matinding tumanggap ng mga suntok sa loob ng ring. Bagamat ang boxing ay isang sports na may turing, ito ay isang napakadelikado na laro na nangangailangan ng isang malakas na katawan at matibay na resistensya, mapa-Pilipino man o dayuhan. Ang mga ito ay hindi makakatakas sa mga ilang matitinding karamdaman pagdating ng panahon. Alamin natin kay Dr. T kung ano-ano ang mga ito, kagaya na lang ng sinapit ng sikat na boksingero na si Muhammad Ali. Hello po mga followers, mga taga-subaybay, mga friends and listeners ni Senyor Inday sa kanyang channel. Hello Senyor Inday. Ngayon ay sasagutin ko, I will try to explain in a medyo madali maintindihan na terms kasi ito kasi ay medyo complicated when it comes sa mga terminology kasi gumagamit tayo rito ng na hindi maiwasan ng mga medical neurologic terms. Ang sasagutin ko ngayon ay ang iyong tanong tungkol sa ano po ba, itong tanong mo, and I quote, ano po ba ang short-term at long-term effects sa mga boksingero ng sports na ito? Okay. Ang boxing ay isa sa considered na combat sports, In fact, siguro sa mga combat sports, believe it or not, yung UFC parang mas nakaka-injury, pero sa cause, sa numbers, mas pa din ang nagkakaroon ng serious injury sa boxing kaysa sa UFC. At yan ay dahil sa ang sport na boxing ay matagal. Dati nga 15 rounds yan Pero mo 15 3-minute rounds. Napakatagal na ang exposure mo sa injury. At kasama sa nature sa boxing, of course, well-trained yan, malalakas umuntok, mabibilis. Talagang gusto nila na masuntukan nila ng, kumbaga sa kwan hindi ka handa. Yan ang opponent, yan ang goal ng opponent ng isang boxer para mapatulog siya, So natural, gusto niyang makasingit ng, sabi niya lang, matulis na suntok. Diba si Pacquiao was noted for that nung peak ni Pacquiao. Anyway, ang tutuloy ko, ang injuries sa mga boxing o sa mga boxers ay dalawang klase yan. Isa yung immediate or tatawag na acute injury. At meron naman yung long term, meaning matagal bago mag-manifest. Perfectly normal ka for, let's say, nag-retire ka in your 30s, okay ka hanggang in your 50s. Parang nangyari kay Muhammad Ali, Okay siya, nag-retire siya, hindi naman siya nag-manifest agad ng head injury. Tapos later on, nagkaroon na siya ng dyslexia, memory problem, changes sa behavior, and eventually nagkaroon siya ng Parkinson's disease. At saka nagkaroon pa rin siya ng episode ng convulsion. Hindi lang ata grand mal, kundi parang ang tawag petit mal seizure. Anyway, ang babalikan ko yung acute injury, Ang boxing is a highly regulated sports which kailangan yan, Hindi dapat na ang mga lalo na kabataan ay mag-involve sa boxing nang walang patnubay ng doktor o kaya ng mga trainer na knowledgeable sa sports na ito. Hindi dapat na ang dahil may barangay gathering or sa Pilipinas or fiesta bigla na lang kakabit sila ng ring at paglalabanin ng mga kabataan without training, without physical exams ng mga manlalahok at saka without proper supervision. Yan po ay masama at dapat maging liable ang mga officials na nagsimula yan pagka mayroong na-injured. Dapat silang managot dahil hindi po pwede yan sa boxing. Napaka-dangerous. Hindi po yung gaya ng basketball na sige magpalaro tayo o kaya badminton. Hindi po ganyan ang boxing. Ang boxing po ay potentially lethal sports kasi
every year may namamatay po ng mga 3 o hanggang 4 atang boxers every year, ano? Buong mundo yan. So when it comes to yung acute, meaning mabilis na nagkakaroon ng injury, ang pinakamadalas po nangyayari dyan ay yung subdural hematoma. Ang subdural hematoma ay nagkaroon ka ng bleeding o pagdurugo sa loob ng brain, ano? At hindi agad ito kikita kasi kadalasan normal pa yung tao pagkatapos minsan nga nananalo pa tapos siya pala may subdural hematoma, no? Tapos later on 8 to 10 hours later, 12 hours, mangungonvulsion na lang o kaya magpa-pass out, susuka, magano. Hindi naman lahat ng lumabang ka ng boxing mangailangan ng brain CT scan. Napaka impractical at saka hindi naman feasible yon, hindi naman ganun kadalas yon, ano? Pero napaka-importante na ang isang boxer after a sport ay bantayan, obserbahan. Kasi the minute na nagmanifest ka ng subdural hematoma, pwede ka pang masave. Hindi lang yung buhay mo, kundi yung further brain damage. Pero pag yan ay hindi na-recognize, natural, pwede mag-cause siya ng brain damage and death. Yun mga karamihan na mamatay. Hindi lang naman boxing, ano? Yung nangyari nga sa isang celebrity, natumba siya sa skiing slope and hindi na-recognize, nagka-subdural hematoma pala. Any type of brain injury, kahit aksidente, pwede naman mangyari yan. Pero ang boxing kasi, dahil nga during the sport, pwede matamaan ng iyong ulo repeatedly, ay pwede kang magkaroon ng napaka maliit na bleed na lumalaki sa loob ng brain. At yan ay pag naglagay ng pressure, nag-increase ng intracranial pressure, magkakaroon ng brain damage yan. So dapat talaga yan ay maagapan at ma-recognize. Ngayon, meron isang nagtanong, ano, sabi niya, bakit po inalis ang headgear? Ang headgear ay talaga namang ginamit hanggang siguro mga, I would say, hanggang the last 5 years. Tinigil na. Bakit? Kasi ang mga findings ng mga doktor, kahit sa mga acute and chronic injury, hindi nakakatulong ang headgear. Kasi ang problema ng injury sa boxing ay hindi yung direct hit. Direct hit can cause mga pasa, mga bukol. Ang problema ng injury sa boxing, yung nakakalog ang utak. So kahit na may headgear ka, kung nakakalog din ang utak mo, dahil tinatamaan naman yung ulo mo, yung headgear, nakakalog ang utak mo, pwede ka pa rin magka-injury. Hindi ka lang siguro magkakaroon ng pasa, bukol, o meaning kahit na yung sugat, lacerations, pero yung brain injury sa loob, mangyayari pa rin kahit na meron kang headgear. Ngayon, yung mga long-term boxers, ano, nabanggit ko na hindi agad yung mamanifest yan, nagiging at risk sila sa isang napaka-dangerous na condition called CTE. Yung CTE, lumalambot po yung brain. Nagkakaroon siya ng chronic traumatic encephalopathy, yung CTE. At marami na, hindi lang 10 o I think hundreds na ng boxers ang nagkakaroon ng CTE. Ngayon, ang CTE hindi naman pare-pareho. May mga iba na mild lang, ano? May ibang moderate, meron mga severe. Isa sa manifestation ng CTE, nagbabago ang ugali ng tao. Nagiging nawawala sa sarili. Yan ang nangyari kay Edwin Valero. Si Edwin Valero nag-retire, undefeated yan, ano, from Panama. Napakalakas sumuntok niyan, at saka siya naman of course napagtamaan din. Si Edwin Valero nawala ng parang diwa, nasira ulo dahil sa kanyang CTE, at minsan bigla na lang yung pinatay yung kanyang pamilya. Tapos nung kinulong siya, bago pa siya malitis, pinatay naman niya yung sarili niya. Yan ay manifestation ng severe change ng behavior. Pero ang mas madalas, medyo rare yan. Ang madalas na nangyayari sa long-term effect ng
pagiging boksingero ay yung Parkinson's, which is nakita natin kay Muhammad Ali yan. Si Muhammad Ali nagkaroon ng, nakita nyo pag lumalakad, nag-shake, yun ay Parkinson's, which is common din sa mga pagkantao tumatanda. Pwede rin magka-Parkinson's kasi yung mga frequent falls, madalas kasi matumba yung mga matatanda. So hindi nagkaka-head injury, hindi na detect agad. Ang medyo mas rare ay yung dyslexia, na parang yung pagsasalita nahihirapan, at saka pwede rin naman na expressive aphasia, parang hindi na niya ma-express yung sarili niya, At ang isa pa ay yung memory problem, nagkakaroon ng early dementia o parang sign ng Alzheimer's, pero bata pa, 60s pa lang o late 50s yung boxer. So lahat ng iyan ay pwedeng maging consequence ng sport na boxing. And unfortunately, habang naglalaro ka, natatamaan ka naman, hindi maiwasan yan. Kaya nga lang dahil lang sports na ito ay napaka-rewarding. Nakita naman natin si Pacquiao from an ordinary, kargador, nagpupulot ng bote, naging bilyonaryo dahil siyempre mag-i-inspire, dahil sa boxing, sa sports na boxing, siyempre mag-i-inspire yan sa maraming Pilipino na sa hirap ng buhay. Pwedeng nilang pasukan yung sports, pero ang napaka-importante dyan, ako as a doctor, interested ako sa mga preventive, Ang napakaganda dyan talaga na dapat malaman ay dapat well-trained ka.